Eto mga kababayan, kakapasok lang na balita, 5 bansa na ang formal na nagsimula ng proseso ng pag-alis sa International Criminal Court o ICC matapos ihayag ng Venezuela, Chad, Burkina Faso, Mali at Niger ang kanilang desisyong kumalas sa korte. Ayon sa mga pamahalaan ng mga naturang bansa, nawalan na umano ng kredibilidad ang ICC at ginamit na lamang ito bilang kasangkapan ng pampulitikang impluensya at neokolonyalismo. Iginiit din nila na hindi na pantay ang pagpapatupad ng hustisya ng international na hukuman. Sa ilalim ng Rome Statute na nanatiling epektibo ang pagiging kasapi ng isang bansa sa loob ng 1 taon matapos isumite ang formal na abiso ng pag-alis sa United Nations. Samantala, naniniwala naman ang kampo ni Senator Bato de la Rosa na pakanan ng gobyerno ni PBBM ang kumalat na balita online na naaresto na si Senator Bato. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion, taktika lang ito ng gobyerno para madakip si Bato at ipadala na rin sa ICC. Eto, panoorin natin ang naging pahayag ni Attorney Israelito Torion. Baka pakana ito na para magtawag ako or magtawag yung any member of the family of Senator Bato de la Rosa at matriangulate na naranasan na kasi natin ito in the past, no, sa kaso po na na-handle natin. Kaya I really disciplined myself not to call my client at that time kasi there is really that big possibility that this might be a ploy for us to contact our client, and if we did that, then that would have, produced a certain vibration which would enable the authorities to locate him. Nadamay si Senator Bato sa arrest warrant na inilabas ng ICC dahil siya nagsilbing Chief PNP at main implementer ng anti-drug campaign o Oplan Tokhang sa Administrasyong Duterte. Pag-usapan na po natin ito. Nakakagulat po ito na tumanggi na po. Tumanggi po ang Pilipinas na sumunod sa Amerika sa panawagan nito. Kasi kahapon na nangangarap tayo na baka naman sumunod si BBM, no? Baka sumunod dito. Bad shot na tayo niyan. Sayang. May kasabihan tayo, di ba? Sayang ang pinagput. Ahan. Kasi po, ang tagal-tagal nating sumusunod sa United States of America, pagdating po dito sa panawagan nila, hindi po tayo. Mabuti pa yung Venezuela, no? Ngayon po yung Venezuela, nagdeklara po sila na kakalas na sila sa ICC. Baliktad Tayo po na hindi naman miyembro ng ICC, yung Venezuela, miyembro po kakalas. Tayo pong mga hindi na miyembro, panahon pa ni Tatay Digong, hindi na tayo miyembro, hindi pa rin natin tatalikuran daw ang ICC. Aba, maghintay tayo dyan ng buwelta ng Amerika niyan. Alam niyo po, kinakailangan po ng Amerika ngayon kasi kukonti lang po yung nagpapahayag na sinusuportahan nila yung panawagan nito na ICC. Ang tagal po natin nagsisip-sip sa Amerika. Pagdating po sa panawagan po nila tungkol sa ICC, talagang po yan, malaki pong epekto niyan sa pagpananaw ng mga Amerikano sa ibang klase rin talaga to si BBM. Ang tagal mo sumusunod, ngayon ka pa hindi susunod. Ikaw din. Alam niyo po ang Amerika, lagi po nangunguna yung interest niya, no? Wala Talagang may sarili ring interest Nangingibabaw po yung interest ng mga kalaban ng mga Duterteng politiko dito sa Pilipinas. Yari tayo dyan. Okay, pero okay naman yan. Kaya lang po, mas madali po sana na sumunod na lang sa US ngayon. Kung kailan po mas madaling sumunod sa US, matutuwa po yung nakakaraming Pilipino dahil siyempre paglalaban mo na maibalik si Tatay Digong, pero alam na po natin. Ano po yung katwiran ng ating Pangulo
o ng ating pamahalaan. Ito po ang sinabi ni Auntie Claire. Marcos Jr. admin tumangging talikuran ng ICC sa kabila ng panawagan ng US. Okay. Ayon po kay Palace Press Officer Castro, pinaliwanag ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez sa US State Department na sensitibong usapin ng ICC para sa Pilipinas. Binanggit po niya na ang issue ay isang sensitibong issue at binanggit din po ang residual obligation ng Pilipinas pati na ang pakikipag-cooperate sa Interpol. Ano po ba tong sinasabi ni Auntie Claire o ni Romualdez ng ating US Ambassador na residual obligation? O, may obligation pa raw tayo sa ICC noon pa pong yung pong mga kaso na sinimulan bago pa tayo kumala sa ICC. Kaya nga po yung dating Solgen na si Minandro Guevara, wala na po sa gabinete, di ba? Kasi nga, siya po ang nagsabi na wala na pong jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Dahil 1 taon lang po after, kung tayo po ay kumalas na 1 year after, wala na pong obligasyon ng Pilipinas. Ang problema po, kung gusto pong makipagtulungan, by voluntary na lang po. Alam niyo po ba na ang ating pong ugnayan po sa ICC by voluntary, ibig sabihin po, kung ayaw po natin tigilan ng pakikipagtulungan, yan na po ang kagustuhan ng Pangulo. Kasi po, pag ang sinabi ng Pangulo, wala kaming pakialam. Kahit may warrant of arrest kayo, hindi nyo kami miyembro. Katulad po ng ginagawa ng Russia, ng Israel at ng Amerika. Hindi po nila kinikilala na USA mismo yung mga investigasyon sa kanilang mga tropa, no? Yung tropa, yung troops po nila, yung mga sundalo po nila, yung mga sinasabi po ng ICC na nag-commit ng mga human rights violation sa ibang bansa. Hindi po yung kinikilala ng US. Totoo po, merong naghudas kay Bato. Now, bakit ba ho binabantayan ko mga pangyayari sa buhay ni Bato? Kasi po, bago pa ako umalis ng Pilipinas, nakipagpulong po sa akin si Bato at sinilihan namin yung aking engagement na kung siya'y makakasuhan sa ICC, ako'y tatayong abogado sa kanya. In fact, hindi lang siya ang kasama ng pagpupulong na yon, yung iba pang PNP chiefs of staff na tingin namin ay kakasuhan ay kasama rin. So inassure ko sila, huwag kayong mag-alala dahil kung kayo naman ay makakasuhan sa ICC, pero sa tingin ko, malabo na kayo ay makakarating na ICC dahil dapat iharap muna kayo sa hukuman ng Pilipinas, nandun naman ako para saluhin kayo. Kasi syempre, napakahirap naman na ang mga abogadong mag-a-apply sa iyo ay di mo kakilala kung sino. No? Ang abogado talaga, nakadepende talaga yan sa absolute trust ng kliyente. No? Paano ka naman magtatrust sa kliyente doon sa mga puti na hindi mo kakilala? Bagamat, alam niyo dyan sa ICC, dami talaga ambulance chasers dyan. So anyway, ang problema ko ngayon, mula nung ako'y nailipat sa Austria, wala na nga ako sa dahig. No? So kaya lalo kong binabantayan ang mga development sa kaso ni Senator Bato, kasi kung siya mapapadala sa dahig, wala ako sa Hague. So kinakailangan, meron din akong abisuhan na kakilalang abogado na sasalo habang hindi ako makarating sa dahig. Dahil medyo may technicality po ako ngayon na ako'y nag-aantay ng asylum decision ko dahil nga po ang Pilipinas ay kinansela ang aking passport. No? So para ikaw ay maging ICC lawyer, tatatakan yung passport mo ng visa for ICC lawyer, hirap, wala akong ganyang passport. So bubuo pa rin ako ng team ng mga abogado na sasalo kay Senator Bato, panandalian na hindi pa ako makapasok no, hanggang wala akong travel document bilang abogado sa ICC. So talagang ako po, binabantayan ko lahat ng development sa kaso ni Bato because yan po naman I promised him no, that I will assure him legal representation when he needs it in the ICC. Hindi lang po siya ang aking pinangakuan, yung iba pang dating PNP chiefs na posible rin na merong warrants of arrest. No? In any case, kinukumpirma ko po na meron po talagang naghudas. Kaya lang po,
Yung pagkakaalam ko, yung nalalaman kong hudas, nangyari po 2 linggo nang nakakalipas. Kaya sa totoo lang, yung mga abogadong kinontak ko para saluhin si Bato habang ako'y hindi pa makapasok, tinimbrihan ko as of 2 weeks ago na okay, dahil babiyahe rin sila papunta ng Dahig, o ano kayo, ready kayo ha? Anytime, kung dadalhin sa Dahig si Bato, sasaluhin natin on day 1. So, ang pagkakaalam ko po, yung paghuhuda sa kanya, 2 weeks ago, sinabihan ang otoridad kung nasaan siya. Siyempre nakakalungkot, pera-pera pa rin yan dahil meron naman silang confidential funds. Talaga naman yan ang dahilan kung bakit sila may confidential funds, nabili impormasyon, at siyempre malapit yan kay Senator Bato, no? Kaya talaga hudas ang nangyari. Mabuti na lang, ang balita ko, dahil kabaro naman itong si Bato, meron din nagbigay ng abiso kay Bato na alam nila kung nasaan ka. So yan po ang hindi ko makukumpirma ha, hindi ko po sinasabi na nakausap po si Bato sa mga nakalipas araw. Sa katunayan po, hindi ko na siya nakausap mula nung ako'y umalis ng Pilipinas. Nung panandalian na lumutang siya sa Senado, nakapagpadala ako ng mga messages sa pamamagitan ni Atty. Torion, sa pamamagitan ng kanyang may bahay, pero that's it, wala na kaming pag-uusap.